tuloy ng ating pag-aaral. Natapos natin na yung 5 aklat ng mula sa Genesis hanggang Deuteronomio. Ngayon, magsimula na po tayo sa aklat ni Josue, si Joshua. Kasi siya ang pumalit sa kay Moses sa pagpasok doon sa lupang pangako. Yung nakikita natin dito, yung nakuha na nila yung lupang pangako na sa ating pag-aaral, ipinangako pa kay Amang Abraham. Kaya dito sa nakaraan natin na pag-aaral, sila ay papasok na sa lupang Kanaan. Doon sila dadaan sa ilog ng Jordan. Kaya makikita natin dyan na tayo ay nagsimula sisimulan na natin ngayon itong ikalawang serye sa lumang tipan ayon sa ukol sa Bible history. Nung nakaraan, 24 na lesson yun ang pinag-aralan natin tungkol doon sa mga Israelitas o yung Hebrew family. Na nagsimula tayo sa paglikha hanggang sa kay Abraham, yung kanyang anak na si Isaac, saka yung si Jacob, si Jose na sa Egypt yung nangyari doon. At yung paglabas nila mula sa Ehipto. Iyon ang ikwento natin na nakaraan. Kaya iyon ang pinanggalingan natin, yung 24 na leksyon. Kaya itong dito sila nang galing. Mula dito sa Jerusalem, kasi pinangako, yung sa Ehipto, pinangako sa kanila ng Panginoon ng lupa na hindi pa alam ni Abraham kung saan sa dadalhin. Pero ito na ngayon ang nangyari, itong mga lugar na kung saan sila ay pupunta na rito sa lupang pangako. O mayroon sila ditong may parte sa norte at may parte rin dito sa southern part. At saka yung mga nakalaban nila ng mga hari kung saan nakipagsagupa sina Joshua at saka kasama yung mga Israelites. Yung lupang pangako na ipinangako doon kay Abraham sa Genesis 15, ito na ngayon ang ating tunghayan na sila ay tumawid doon sa ilog sa Ehipto mula sa south hanggang mula sa Ehipto hanggang sa Palestina. Yung malaking dagat doon na ilog na sila ay tumawid. At ang mailog din dito na yung Euphrates River at saka sa Mediterranean na dagat na ito hanggang sa ilog ng Jordan. Yun ang kanilang mga kung saan sila naglalakbay. Nakita natin kung paano nila nalupig yung mga lupain na kung saan doon sa Sion, pag-aralan natin yan sa Gilead, at ang pinakasentro na kanilang pinaglabanan ay yung parte sa east side ng Jordan. Saka doon si Og, yung nakita natin, yung hari ng Basyan, at saka si Balak na mga Moabites. Pero nalupig sila dahil iyan ay ipinangako na ng Diyos, kahit sino ang harang dyan, walang makaharang. Kaya sila ay nalupig ng mga Israelitas. Bagaman sa kunting bilang sa mga sundalo, natalo nila dahil sa kasama nila ang Diyos. Kaya ito si Joshua, siya ang namuno laban sa mga Amorites, yung kay napag-aralan natin. Sa kay Baal,
Kaya si Balak, no? Na ayan, makita natin diyan. Kahit na konti lang sila, dahil ang Panginoon ay kasama nila, hindi sila matalo-talo. At saka nangako ang Panginoon sa kay Josue na huwag kang matakot dahil ako ay kasama mo. Magpakatapang ka, magpakatatag. Ngayon, ito na ang simula na pag-aralan natin ang kwento ng mga nasa nasyon ng Israelitas. Bali, 24 din na leksyon ito. Kaya kung sumayin natin, 48 lessons lahat ito. Ngayon, sa second part na tayo, ito ang simula ng pag-aaral natin sa nasyon ng mga Hebreo o ng mga Israel. Makita natin dito na pinamunuan sila ni Josue, at siya ang talagang nakipaglaban dahil siya ang sinamaan ng Diyos. Binigyan siya ng lakas na ipagpatuloy niya ang pagpamuno sa mga taga-Israelitas. Marami mga hari ang nilupig nila. Pero meron silang ginawa din ng mga kasalanan. Kaya nagagalit sa kanila ang Panginoon. Dahil kung balikan natin yung pag-aaral sa Deuteronomio 28, 29, and 30, nagsabi ng Panginoon sabi niya, ibigay ko ito sa inyo ang lupa na kung saan ipinangako ko. Pero ang ginawa nyo, gumagawa kayo ng labag sa aking kagustuhan at kayo ay naglingkod sa mga Diyos-Diyusan. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila dahil parang wala silang tiwala sa Diyos. Kaya sabi niya, ang ginawa nyo ay labag sa aking utos. Kaya mayroon siyang pinatay doon, mga 24,000 ang nangyari doon sa paglabag nila dahil sa pagsamba sa ibang Diyos. Kaya ito yung kwento ni Josue, saka pupunta na rin tayo sa mga hukom at saka sa mga hari. Pero kasi by sequence ito, mula Inisis hanggang Malakay. Ngayon dito na po tayo sa aklat ni Josue. Pagkatapos ni Josue, mga hukom at saka mga hari. Hmm. At ipinangako din siya kanila na ang kanilang talagang malupig din sila ng kalaban. Kasi na-capture din sila. Pero sabi niya, alalanin niyo ang batas ng Panginoon at magsisi at simulan niyo na ang pagsunod kung ano ang sinasabi ng batas o ng mga kautusan. Tapos sabi niya, ibalik ko kayo doon sa lupa na kung saan ipinangako niya. At gawin niyo ulit ang templo. Kasi nasira itong templo ng AD 70. Kaya ang templo na ito ay kanilang ibalik, sabi ng Panginoon. Kaya dito siya dito na isara na natin o tapusin natin itong Old Testament history at yung mga kwento ng mga Hebrew na bansa at sila ay ibabalik na doon sa lupang pangako na pinangako sa kay Abraham. Dahil sa kanilang paglabag sa kautusan, ay pinahuli din sila ng Panginoon, ng Diyos, o na-captive sila o talagang nalupig sila. Kaya inalipin din sila. So sabi ng Panginoon, papatawarin ko kayo at ibalik ko kayo doon sa nasirang templo. Dahil may labanan kaya nasira ang templo nito. At ang templo, ginawa nila ulit at doon sila nagsamba sa Diyos. At sila ay nagsama-sama. Kaya dito na natin simulan ang ating kwento sa pagpasok nila doon sa lupang pangako. Ito ng templo. Nasira kasi ito dahil sa mga labanan na sinakop ng Babylonia ito. Itong plasyo, yung templo. Kaya sabi niya, ibalik niyo ulit ang
o ang templo kasi nasira ngayon. At doon kayo manambahan sa akin kasi ito ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. At kung malaman natin, ang templo nito, dito yung mga Sanhedrin. Ang Sanhedrin, 71 membro yan na sila ang pinakahukom doon sa loob nitong templo. At may dalawang sikta, yung Pariseo at saka Saduceo. At nagkalaban-laban sila kasi ang mga Pariseo naniwala na mayroong pagkabuhay muli. Bagamat yung mga Saduceo ay hindi naniniwala ng pagkabuhay muli. Kaya nagkagulo-gulo at pinasok sila doon Pedro na yung doon sila hinuli sa templo dahil sinasabi nila at itinuturo nila na si Kristo ay namatay, inilibing at 3 araw ay nabuhay muli. Kaya nagagalit sa kanila ang haring saserdote o yung pinakapare doon. Kaya sabi ng Panginoon, bumalik kayo doon at uh, ayusin ito ang templo na sinasabi ng Diyos. Kaya itong paggawa muli ng templo. Ang ating mapag-aralan ngayon, yung aklat ni Josue mula chapter 1, mula 1 to 9 hanggang 27. Makikita natin dito. Ano ang makuha natin dito na pag-aaral? Makita natin ang plano ng Panginoon sa pagbigay sa kanila na sa lupa ng Kanaan sa mga Israelitas ito. At kung ano ang mga dapat nilang gawin sa pagkuha ng lupa na ito. Kasi nakipaglaban nga sila rito sa pamumuno ni Josue o Joshua. Kaya kung balikan natin ang ating pinag-aralan, malaman natin dito na ang mga pagbibigay sa kanila ng Panginoon ng kalakasan o tapos na huwag kayong matakot sa lalo kay Josue na siya ang manguna sa pagpasok ng mga Israelita doon sa lupang pangako. Makita natin dito kung ano ang mga ginawa nila na paraan para makuha nila yung Jericho. Kasi ito ang wall of Jericho na palibutan nila ito at sa loob ang plasyo. At kung ano ang ginawa nila ng mga hindi pagsunod sa Diyos at sa mga karamihan dahil ang iba ay mahina ang kanilang pananampalataya. Kaya sinuway nila ang kautusan ng Panginoon. Ano ba ang mangyayari? Ano ba sa kanilang pagsuway? Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya kay Josue, ano sabi niya? Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Ito ang sinabi niya kay Josue ng Panginoong Diyos na sasamahan niya kasi ako ay sumasayo hanggang saan ka makarating. Kaya magandang pangako ng Panginoon. Kaya malakas ang loob din ni Josue kasi ito ang sinabi sa kanya. Yung nung nakuha na nila ang lupang pangako. Kasi doon sa pinag-aralan natin, tatawid pa lang sila. Ngayon, ito na ngayon, nakipaglaban na sila. Dahil sa pangako ng Diyos kay Josue, na ako'y sumasayo, nakuha nila ito, ang lupain na dapat sa kanila. Ang Diyos ang nagsabi kay Joshua na patuloy ka sa Joshua chapter 1, 1 to 18. Nakunin mo ang lupa. Sa verse 1 to 5 yan. Ng chapter 1 ng Joshua. Sabi niya,
palitan yung pamumuno mula kay Moses, pinalitan hanggang kay Josue. Si Josue na ngayon ang namuno. Dahil si Moses hindi na nakarating doon sa lupang pangako. Pinatingin sa kanya doon sa Mount Nebo at doon din siya namatay at doon din siya inilibing. Kaya hindi siya nakarating sa lupang pangako. Kundi si Josue ang itinalaga ng Panginoon. Kaya ang pangako ng Diyos, na sabi niya ako ay kasama ni Moses at ngayon ako ay maging kasama mo. Hindi kita iwanan o hindi kita pababayaan. Iyon ang sabi ng Panginoon sa kay Josue. Kaya sabi ni Josue, panahon na upang tingnan natin ang kinabukasan. Yun ang sabi niya. Sabi niya magpakatatag at magpakatapang ka. Verse 6 to 9 yan. Tapos ang katapangan sa iyong puso ay ingatan mo at ikaw ay sumunod sa kanyang mga utos. Verse 7. Tapos turuan ng iba sa mga batas na kanilang sundin at huwag mong ilayo itong aklat ng kautusan sa iyong sarili o sa iyong baba. Ang ibig sabihin na kailangan dapat lang sabihin ito sa mga tao kung ano ang sinasabi ng kautusan na gusto malaman ng Diyos sa kanila. Huwag kang matakot o manglupaypay. Yan ang sabi sa kanya ng Panginoon. Kaya sabi niya, be strong and courageous sa Joshua 1:9 kanina. Kaya matapang siya. Hindi siya natatakot dahil Diyos mismo ang nagsabi sa kanya. Sabi niya yung mga kasama mo, yung mga kapatiran mo dyan, o yung sa bansang Israel, kasi magkapatid yan sila. Makikita dito sa verse 10 to 18, mga Reubenites, the Gadites, o mga kalating tribo ni Manasi, na sila ang nagmana doon sa east ng Ilog Jordan. Itong kasi bukod sa ilog, mayroon ding sakop yan ng mga lupain ang Jordan na yan. Kaya sabi niya, pagsabihan mo sila, hindi nila ito mana kung hindi ito pagtulong-tulungan yung mga magkasama para makuha nyo itong mga manahin na ito. Kailangan magsama-sama sila, magkaisa, at kalabanin nila yung mga humaharang sa kanila. Katulad ng mga Amorites, katulad ng mga Moabites, yun ang mga kalaban nila sa daan. Kaya yung 2 at kalahati sa mga tribo ay pumayag kung ano ang kagustuhan ni Joshua dahil siya ang mamumuno. Kaya sama-sama sila upang sila ay magtagumpay. Kaya itong ang kasunduan ng mga tribo, kasundo-sundo sila para labanan ang mga kalaban. Kasi kunti lang sila ikumpara sa kaharian o yung tulad kay Og at saka kay Balak, maraming mga tauhan yun. Kaya dapat sama-sama sila. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw ang mamuno sa mga katauhan mo o mga brotherhood. Bago sila pumasok doon, nagpadala si Josue ng 2 espiya. Makita natin dito. Para papunta sa Jericho. Kasi titingnan muna nila. Nakapasok na sila pero gusto nila munang masurvey
na tingnan nyo kung ano nangyayari dyan sa loob na yan ng Jericho o chapter 2 verse 1 to 24. Kaya ito ang mission ng mga espiya sa verse 1 to 7. Makita natin hanggang 24 yan. Tapos nakita nila doon ang isang bahay na kung saan may patutot yung si Rahab, yung isa ito sa tumulong sa kanila. Si Rahab nagsinungaling sa mga sundalo ng hari doon sa dalawa na pinadala na spy. Kaya kasi huhulihin sila namataan sila ng gwardiya ng hari na may 2 tao na pumasok. At alam nila, espiya yon. Ngayon doon sila napunta sa bahay ni Rahab. Siyempre, tinanong ng mga sundalo, nakita mo yung dalawa? Sabi niya, hindi niya nakita. At talagang siya pa ang gumawa ng paraan upang makatakas. Kaya makikita natin dyan na si Rahab ay isang babae sa pananampalataya. Doon sa Hebreo 11:31. Chapter 11, ano yan, mga hero yan. Kung ano ang ginawa nila, kaya nakalagay ang kanilang pangalan. Nakasama doon si Rahab. Hebreo chapter 11, verse 31. Dahil sa ginawa niya na pagligtas doon sa 2 espiya. Diba siya? So, makita natin ito si Rahab. At ang mga espiya na 2 na pumasok na sinugo ni Joshua doon sa pagpasok sa Jericho. Kaya naging woman of faith siya dahil sa kanyang ginawa na pagtulong. Yung yung mga ang batas dito o yung pagtulong niya doon sa 2 espiya sa verse 8 to 16. Kasi siyang tumulong dito. Ang Diyos ang nagbigay ng guideline o yung kanyang paggabay para malaman at mapatunayan na sila ay nagtagumpay. May 2 nangyari dito o may 2 tagumpay dahil sa pamumuno ni Joshua at galing ang gabay sa Panginoon. Ito, yung pananampalataya ni Rahab. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang isang resulta. Ang pangalawa, yung takot sa maraming tao diyan sa lupa ng pangako na yan. Fair for many people in the land. Maraming dapat mangyayari na kung sila ay wala sa gabay ng ating Panginoon. Ang nangyari dito, sabi niya, ang nagsisinungaling siya. Yung ang mission dito ng 2 espiya na ang kanilang buhay ay para sa bansa ng Israel. At ang kanilang maging loyal sila at ang kanilang pananampalataya ay tapat sa Diyos. Kaya nalaman ni Rahab ng kanilang mga mission ay para rin sa kautusan o para rin sa pahintulot ng Panginoon kasi ang Diyos dito ang nag-guide sa 2 spy na ito at mapunta doon sa bahay ni Rahab upang sila ay maligtas. Dahil pag nahuli sila ay malaking papatayin sila. Dahil pumasok sila na hindi alam ng hari at ng nasa loob ng Jericho. Kaya sino ito si Rahab? Kasi itong kwento niya. Kaya tingnan natin kung ano ito ang mga lahi ni Rahab. Sino ba ito siya? Sa kapanganakan ni Jesus, nandoon ang kanyang pangalan. Nasabi ko, ayon sa Bagong Tipan,
Si Rahab ay itinuturing na ninuno ni Haring David at ni Jesus. Binanggit siya sa talaang kanan ni Jesus sa Mateo 1:5 kung saan nakasaad na siya ang ina ni Boaz na lolo naman ni David. Kaya ito pala siya galing sa angkan at tinuturing ni nuno ni Haring David. Kaya mayroon siyang dugo na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay lalabas doon sa angkan ni David. Ang lolo niya pala sa ang kung saan nakasaad na siya ang ina ni Boaz na lolo naman ni David. Kaya makita natin dyan, di ba? Siya palang ina ni Boaz na lolo. Kaya malapit siya sa Panginoon. Yung kanyang lahi ay ang lineage niya sa kapanganakan ni Panginoong Hesus, mayroon siyang bahagi. Kaya siguro, ginawa sa ng Panginoon na itago niya itong dalawang espiya na ito para hindi mahuli ng mga sundalo. Kaya yun pala siya, si Rahab na yan. Kahit na patutot ang tawag sa kanya, yung prostitute sa atin, pero ang kanyang lahi ay mayroon doon ugnayan ng ating Panginoon. Ano ang gantimpala? Makita sa 17 to 21 verses. May tatlong nilalaman ito ang kanyang gantimpala. Ang una, yung pulang cord, yung doon na ipinadaan sa bintana o sa bintana na yung nilagay sila sa parang basket yung dalawang espiya. Tapos sa pangalawa, siya ang responsable sa kung ano man ang nangyayari sa kanyang pamilya doon sa bahay na kung saan pinasukan ng dalawang spy na ito. At ang pangatlo, nakita nila na kailangan talaga na hindi malaman ng hari o ng mga sundalo ng hari nandoon sila sa loob ng bahay. Kaya absolute secrecy na kahit na buhay niya nakataya doon, hindi na talaga sinabi. Kaya minsan, ang pagsisinungaling minsan, hindi din natin masabi na minsan, binibigyan din ng Panginoon ng ang tulad kay Abraham, di ba? Nagsinungaling siya. Dito, ganun din dito kay Rahab. Kaya ginagamit ng Panginoon ang mga tao kahit na ang ginagawa nila ay hindi ayon sa kanyang kagustuhan para matupad lamang ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya ito mga tao nito ay Panginoon na lang bahala dyan sa araw ng paghukom kung sila ba ay patawarin sa ginawa nila. Kaya itong yan ang pulang cord o yung parang lubid yata yan na itinali doon sa parang basket na sumakay doon ang dalawang espiya. Ito ang kanyang vital statistic. Rahab, broad, malaki rin pala itong katawan. Prostitute ang tawag sa kanya. At tinulungan niya ang mga espiya ng Israel na hindi mahuli. Ipinanganak siya ng 1400 BC. Ang kanyang asawa si Salmon at ang kanilang anak si Boaz. Daughter-in-law pala ni Ruth. Ito, daughter-in-law siya. At ang contemporaries niya si Joshua. Ito mga nangyari sa kanya. Salmon saka si Boaz pala na lolo ni David. Itong ang kwento sa kanya. Kaya yung dalawang espiya na talagang sa ibang ilustrasyon, mayroong parang basket-basket. Pero dito, parang sa bintana sila pinadaan na nakalambitin lang. Yan ang ano. Iyon ang kanyang reward ni Rahab na baka sa huli, ang Panginoon ang magsintinsya sa kanya bagamat siya ay nagsisinungaling.
Panginoon ang bahala dyan. At ito ang mga sumbong ng mga espiya kung ano nakita nila doon sa Jericho, sa loob. Diba? Sabi niya, talagang ibinigay ito ang lupa sa atin. At makita natin dito ang katotohanan na sinabi ng Diyos na talaga yung kanyang pangako ay may ibigay talaga sa ating mga kamay ang mga Kanaan na ito. At ang sabi ng Panginoon sa kay Josue, ito, masasabihin mo ito sa iyong mga opisyal dahil may mga general din sa kasama, kapitan diyan. At saka yung mga doon na sakop sa iyong mga sa Jordan tribes sa mga sakop ito ng Jordan, yung mga tribo na kung saan sila nagsama-sama, sina Manase yung binanggit kanina at makita dito sa kay Rahab kung ano ang sinabi ng mga espiya na si Rahab ang nagbigay sa kanilang paraan upang sila ay makaligtas doon sa mga sundalo ng hari. O kaya sabi niya, ang mga kataga ito na nakita nila ay naibigay sa kay Joshua dahil sila ang utusan. Kaya sabi niya maganda ang sa loob at saka talagang ang lupa nito ay pangako ng Diyos na mapasa atin. Kaya sabi niya ito sabi. At kanilang sinabi kay Joshua, tunay na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain. At bukod dito'y nangliliit ang lahat na nananahan sa lupain sa harap natin. Kaya yung mga ibang kalaban nila talagang malulupig nila. Kaya sabi niya, ang lupain ito ay bigay talaga sa atin ng Panginoon. Yun ang sabi ng dalawang spy. Yung pagtawid nila sa Jordan, makakita natin. Chapter 3, verse 1 to 4. Verse 1 hanggang chapter 4, verse 18. O naghanda sila sa pagtawid doon sa Jordan River. Chapter 3, verse 1 to 13. O yung papalapit sa Jordan, verse 1. Instruction kung ano ang gagawin nila bago sila tumawid. Dahil may mga instruction si Joshua na ibinigay ng Diyos na dapat niyang sabihin sa mga Israelita. Yung instruction sa kanya mga opisyal, mga sa sundalo ito, mga general, kapitan o ano dyan. Ang basta officer ni Joshua. Saka yung pangunang instruction kay Joshua. Ito ang dapat nila malaman sa verse 5 and 6. Kita natin. At ang sabi ng Panginoon sa kay Joshua, verse 7 to 8. At ang final instruction by Joshua sa mga Israelita bago sila tumawid sa ilog ng Jordan. Dahil marami silang kalabanin. Marami silang harapin na mga naninirahan doon. Bagamat pinangako ng Diyos, dapat din sila na makipaglaban. Kaya yun ang ilog Jordan. Natawarin nila. Pagtawid dyan, lupa na ng Kanaan. Iyon ang lupang pangako na ibinigay ng ating Panginoon. Yung pangunahing instruction ni Joshua, verse 5 and 6. Saka yung sabi ng Panginoon sa kanya, verse 7 to 8. Saka yung talagang huling instruction kay Joshua. Huling instruction ni Joshua sa kanya mga tauhan. Bago sila tumawid sa crossing ng Jordan, yung ilog, tawirin nila yun.
Makita natin dyan sa Joshua 3 to 5. Ang kanilang pagtawid, mababasa natin dyan. Yung mga kautusan na ibinigay sa kanya ng Panginoon na dapat ang sabihin sa mga Israelita bago sila makarating sa lupang pangako. At ang iyong alaala sa kanilang pagtawid, verse 1 to 9. At yung doon na sila sa kanilang lupang pangako. Yung pinaka-final nila, nakatawid na sila, concluding. No? Crossing the Jordan, marami silang mga problema at mayroon ding mga oportunidad sa Joshua chapter 4 to 5. Kaya natawid nila maganda. Oh. May mga bundok, saka may mga puno, at saka may ilog pa na maganda sa mga hayop. Iyan ang pinangako sa kanila ng Panginoon. Yun na ngayon ang pagpaglaban nila. Yung sa pinakasintro na ito, ang kanilang pagpaglaban sa mga kalaban. O Gilgal. O sila nag-sit up ng kanilang tuluyan. Gumawa sila. At ang pagbigay ng mana dito, nahinto na. Dito kasi mula sa ilang, patuloy ang pagbigay sa kanila ng Panginoon. Pero pagdating nila dito sa Gilgal, natapos na ito ang pagbigay ng mana o yung ginagawang tinapay. At ang kanilang ginawa dito na parang tipanan nila, yung kobinan, hanggang sa kanilang pananampalataya na tapat ay na ibalik dito. Pinaalaala sa kanila ni Josue. At ang tipanan na ito ay ang sulat nila dito ay binago. May renewal rin pala ito. Kasi doon sa kay Josue, chapter 5, verse 2 to 9. At ang mga tipanan sa mga pagkain, dito na, binalik na ito. Kaya nawala ng mana dahil mayroon na rito silang mga pagkain kasi itong lupang pangako, marami makain dito. Pwede silang makapagtanim kung ano. Kaya binalik ito ang mga tipanan nila o yung mga batas na dapat nilang gawin. Kaya makita natin dyan yung 3 campaigns of Joshua. Central campaign, yung Jericho, saka Ai, yung dito sila talaga nagalit ang Panginoon sa kanila dito sa Ai. Kaya may captivity. Yung sa southern part ng kampi nila, na kung saan mayroon silang tipanan ng mga Gibeonites. At saka dito sa northern campaign, ng labanan nila ni Habin ng Rasor sa Joshua chapter 11 ito, na maraming mga sundalo, pero hindi sila natalo dahil ang Panginoon ay sa kanila. Kaya makita natin dyan, yun ang pinagdaanan nila pagtawid nila dito sa Ilog Jordan. Yung kanilang tagumpay at ang kanilang pagkilala sa kanila. Sa Jericho, yung nakakuha nilang Jericho. Dahil malaking labanan yun. Chapter 6 ng Joshua, verse 1 to 27. Ang plano, kung ano ang plano nila na ganawa. Chapter 6, verse 1 to 10. Makita natin. Yung ang kanilang mga damit sa talagang panglaban na sinuot nila at dinala nila itong Ark of the Covenant, itong arka na ito. Mga 40,000 sila
na makita natin sa chapter 4 verse 13. 4,000 pala sa full battle gear. Pero hindi sila matalo-talo dahil ang Panginoon nandyan sa kanila. O may sumusunod din ng mga pari. Dala nila kasi yung Ark of the Covenant. Yung arko nito na sumisimbolo na kasama nila ang Diyos doon na sa loob ng tabernakulo nilagay sa the most holy place. Kaya na the presence of Jehovah. Kaya yun ang ginawa nila. Yung Ark of the Covenant, dala-dala nila kahit saan sila pupunta. O ito na yung walls of Jericho na paligiran na nila. May mga trumpet sila. Alam nila na ang Diyos sa kanila dahil sinabi na kay Joshua. Isang hanay naman ang mga sundalo na sa likod nila sumusunod yung arka, yung Ark of the Covenant. Kaya ang Ark of the Covenant nasa gitna yan. Pinagitnaan, mayroon na sa unahan ng mga sundalo, na may mga trumpet sila, nakita natin kanina, at mayroong sumusunod na in full battle gear sila na makipaglaban. Kaya ang prosesyon nila ay para sa tahimik, hindi maingay. Hanggang sa bigyan sila ng signal ni Josue, chapter 6, verse 10. Nag-prosesyon sila. O yung naglakbay na sila. Pero sa tahimik, hindi yung maingay na paglalakbay. O kaya dumating na sila. Ito nang makita natin yung Jericho na yan, walls of Jericho. Ito na battleground na ito. Tsaka si Joshua ang namumuno. Kaya maraming labanan na nangyayari. Yung plano, ginawa na nila. Chapter 6, verse 11 to 15. Sa ikapitong pagtitipon nila, sa ikapitong araw, ang mga pari nagbigay ng hudyat sa mga trumpita. O mga pari pala ito. Special blast of the trumpet. Saka si Josue, sinabi niya na ang katagumpay nila. Kaya pala mayroong trumpita. Dahil yan ang ginagamit nila pag may mga labanan. Hudyat din yan kung atras sila sa labanan o hudyat din yan kung sila ay aabansi sa laban. Kaya yan ang signal ng mga trumpita, mga pare pala ito. Tsaka si Joshua nagsabi na tagumpay na tayo dahil narupig na niya. Ano ang ito ang hindi dapat gawin? O verse 17. Na ang syudad ay kailangan maging devoted o kahit na alam nila na sila ay nasa loob na para ito sa sa Diyos. Kaya naging mapalad na itong syudad nito ng Jericho. O sabi niya, faith is the victory, sabi na kay Joshua 13:17. Dito pala kinuha yung faith is the victory. Sa kay Joshua pala yan na dapat na patuon. Joshua chapter 13 hanggang 17. Kaya ang mga hari ay natalo ni Joshua at nanalo ang Israel. Dito nakita. May na-announce na ang victory ni Joshua na nanalo na tayo at nakuha na natin ang lupa ng pangako na ito, yung Jericho, sakop ng Kanaan. Saka dito, ang natalo sila sa Ai, kaya nagalit ang Panginoon sa kanila. Dahil kung ano-ano ang ginagawa nila, sumasamba sa
mga Diyos-Diyosan. Kaya ang mga armador na namatay, 36 dito sa chapter 7 ng Joshua, verse 2 to 5. O yung mga kasalanan, kasi gumawa sila ng kasalanan. Malaman natin kung anong mga kasalanan ito. Ang kasalanan na yan ay dinala pa nila doon sa kanilang kampo o sa kanilang kung saan sila nananahan. Pinasok pa doon ang kasalanan na yan. Pero ang tagumpay ay nakuha ng mga tao na talagang tapat sa Diyos o purified people. Ibig sabihin dyan, sila ay sumusunod sa Panginoon. Kaya itong nangyayari, bakit ang Israel ay natalo sa Ai? Sabi niya, ang anak ng Israel gumawa ng paglabag sa mga bagay na kung saan sinumpa. Ito si Akan, siya pala ang kasama. Ang mga sundalo ito ni Joshua, anak ni Carmi, at anak ni Sabdi, anak ni Shira, mga kasama nito. Ang tribe ng Huda, ang kinuha nila ang mga sinumpa na bagay. Kaya ang Panginoon ay nagalit sa kanila at sinunog sila sa the Lord born against the children of Israel. May nangyari ito, yung 33 na namatay dito sa Ai dahil may nangyari na ginawa nila kung ano ang kasalanan dito. Tingnan natin kung anong ginawa nila rito. Bakit nagalit ang Panginoon? Itong dinala nila sa kampo, yung kasalanan, yung mga bagay na sinumpa. Sabi nila na ito ay namamalagi sa panahon na ang mga namumuno ay hindi nila alam kung ano ang nangyayari dito. Hindi alam ng mga leaders na may ginawa palang iba nila nakasamaan ng kasalanan at dinala pa doon sa kampo. Kaya pala kailangan talaga meron itong mga tao na gumagawa. Hindi lang isa, kundi marami sila. Yung binanggit ko kanina. Pero si Akan ang namumuno dito. Kaya ito ng panahon kung saan ang dapat gawin, hindi lamang sa panahon ng panalangin. Kailangan aksyonan nila ito, ang mga bagay na ginawa ng mga ibang kasama nila. Dahil ito ay nasa loob na, hindi lamang sa panahon ng panalangin, kundi bigyan nila ito ng panahon para maparusaan kung ano ang mga nangyayari. Kasi ito ang mangyayari na natalo sila dahil sa may ginagawa silang hindi maganda na dapat nilang dapat tayuan nila o pakipaglaban sa mga taga Israel at mga taga ibang kalaban. Doon sa Ai, yung isang lugar yun na kung saan nakipaglaban sila dahil na nangyari yung gumawa ng kasalanan, nagalit ang Panginoon sa kanila. Kaya doon sila natalo. Dahil sa may mga nangyari na mga kasama ni na Joshua ay gumawa ng kasalanan. Ito yung kasalanan sa loob ng campus kay Joshua chapter 7, verse 1 to 26. The sin of Akan. Yung si Akan yung ano doon. Parang siya namumuno sa Joshua chapter 7. Kaya kailangan malaman ito kung ano ang ginawa ng mga tao. Ito ang kasalanan. Kailangan malaman ng buong kongregasyon o buong sa Israel. Malaman nila ito, mga tao. Dahil ito ay nagbibigay ng parang sa nakita nila, nagkaroon sila ng pagnanasa, kinuha nila ito at kanilang itinago. May nakita sila na bagay na ayaw ng Panginoon na gawin nila yun. Kaya yun ang kasalanan nila kung bakit nagtataka si Josue
na natalo sila dahil may gumagawa na ang hindi maganda sa kasama. Kaya ito ay nangyari at talagang pinatawad naman sila ng Panginoon at binigyan sila ng mga biyaya uli. Kaya yung pagkatalo nila, sa sunod mananalo naman sila. Yun, blessing din yun. Kaya kinalimutan na ito ng Panginoon ang mga nangyayari na ginawa nila. Yun ang kasalanan nila yan. Yung kinuha nila yung mga balabal na maganda. Nakita niya yan. Nakita ni Akang, yan maganda ito. O, yan, maganda naman ang suot. Doon sa kwento isa ito sa kasalanan na ayaw ng Panginoon. Kinuha nila itong mga balabal na nandoon sa loob ng palasyo. O yung mga pilak, nakita nila doon. Iyan din ang nakuha na nagkaroon sila ng pagnanasa. Lalo na yung ginto. Ito ang nagbigay sa kanila ng pagnanasa. Kung kaya dinala nila ito at itinago. Dinala nila doon sa kampo o sa kanilang kung saan sila nagtitipon-tipon. Kaya ayaw ng Panginoon ng mga ito. Dahil ito ang mga bagay na sinumpa na doon sa loob ng palasyo. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. 3 bagay lang kinuha nila niya. Yung kasalanan ni Akan na nagdamay pa siya ng iba hanggang sa matalo sila sa labanan doon sa Ai. Sa Gibeon, naging nalagay sa alanganin ang kanilang paglilingkod. Yung mga pagsasama ng mga Hittites na ito, mga Amorites, mga Canaanites, mga Perizzites, Hivites, mga ano ito, mga kalaban nila ito, Jebusites, o na talagang galing ito sa na matakot sila sa mga Israelitas. Ito ang nagkaisa sila. No, konspirasyon na kalabanin nila ito ang mga Israelita. Kaya dito nanggaling ang takot ng mga Hebreo o mga Israelita. Dahil marami ito sila nag-ipon-ipon. O mga itong Amorites, ito talaga kalaban na, Canaanites. Pero hindi sila natatalo. Dahil ang Panginoon ay sa kanila. Yung mga kay Gideon, yung mga kanya mga ambasador o mga pinadala ni Gideon kung saan ang doon na mapaglinlang ang mga bagay na ito. At saka yung mga tauhan ng Israel ay naging suspitsoso sila o para naghihinala sila sa ganito mga galaw ng mga itong mga konspirasyon ng ito. Ang galaw nila. Kaya nahalata na rin sila ng Israel. Dahil pinadala sila ni Gibeon na sila ay mapaglinlang at hindi sila nagpakilala na sila pala ay mga parang spy din. Pero nahalata sila ng mga tao doon sa Israel. Dahil sila ay parang bagong mukha sa kanila na hindi naman nila kasama. Kaya ito ang biblical city sa Holy Land, ito kay Gibeon. Makita dito. Kaya bago sila pumasok diyan, mayroong mga ambasador o may mga tao dito na hindi nagpapakilala. Pero nakilala sila ng mga Israelitas. Mayroon ng naghinalangan. Ito ang ngayon yung mga kautusan o yung mga ginagawa nila mga batas para sa mga Gibeonites. Itong dapat nilang gawin. Na sila ay maging magpatuloy na alipin ang mga Israelitas. Isa ito sa kanilang parang agreement. Pinagkaisa nila ito ang sa gitna ng Gibeonites ito. Ang gawin nila
sila ay magpatuloy na alipin ng mga Israelitas. Tingnan natin ito. Ang Diyos, ginamit ito ang mga Gibeonites para magbigay ng problema at makatulong kay Josue para makuha nila ang lupa. Sa unang leksyon natin, na natutunan natin na ang Panginoon ay siya lamang ang magbibigay ng biyaya sa mga tao na kung saan sumusunod sa Kanya. Ito ang pinag-aralan natin. Sabi niya, kung susundin yung aking mga kagustuhan, hindi kayo malagay sa mga problema. O may pagkain, o may mana, kung ano, basta sumunod sila. Kaya sabi ng Panginoon, kung sino ang sumusunod sa akin, iyon lamang ang aking biyayaan. Kaya ganoon din sa buhay natin. Kung tayo ay sumusunod sa kanyang kagustuhan, meron tayong biyaya na ibibigay sa atin. Hindi natin alam kung sino, pero may mga tao sa nagagamitin. Kung tayo ay nagpapatuloy sa ating gawain, lalo na sa pagsunod sa kanyang mga kagustuhan. Kaya kung may kasalanan man doon sa kampo na kanilang pinagtitipunan, ay sabi niya, kalimutan na ito. Ngayon, para ang tagumpay ay mangyayari kinabukasan. Iyon ang sabi ng Panginoon. Hindi siya nagtatanim ng galit. Ang Panginoon mayaman sa pangunawa, mayaman sa pagpapatawad. Kaya kung ano man ang kasalanan ni Akan, ay kinalimutan na yon. At sana sumunod na si Akan kung ano ang dapat gagawin. Kaya sabi niya, ito ang mga batas palasa o yung kasunduan nila sa mga Gibeonites, na mga Gibeonites maglilingkod ng patuloy sa mga Israelita. Saka Joshua chapter 9, nandoon yan ang kwento ng mga Gibeonites. Ito na ang ating end of lesson 1 sa Bible Story part 2 na ito. Kaya kung mayroon mga dagdag dyan o katanungan sa ating pag-aaral, ating pag-aaralan yan. Mamaya ilagay ko itong outline doon sa GC natin kung anong pinag-aralan natin dito. O kung mayroong tanong o dagdag, pag-aralan natin yan, mayroon pa tayong panahon.